Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Noong Miyerkules, pinaalala po sa atin sa pagsisimula ng Kwaresma, sa pagpasok natin, meron 3 bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin bilang bahagi ng ating paghahanda sa 4 na pong araw na paglalakbay. Yan ay ang paglilimos o kawang gawa, yung pananalangin at yung pag-aayuno. Sa pag-aayuno, pinaalalahanan tayo nitong pagbabawas ng ating pagkain at sa mga bagay na hindi dapat nating kainin. Kaya mayroon tayong fasting and abstinence. So sabi ni Kristo, nung sa pahayag ayon kay San Mateo nung Miyerkules ng Abo, kapag kayo'y mag-aayuno, huwag magmumukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. So, sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, kapag ganon ang inyong pag-aayuno, wala kayong gantimpalang matatamo o matatanggap. Ngayon, sa follow-up, kumbaga, nitong ating mga dapat gawin, lumapit kay Jesus itong mga alagad ni Juan Bautista, ganun din ang mga Pariseyo, at kini-question nila ang mga kasama ni Kristo. Ito maging si Kristo, na bakit hindi sila nag-aayuno, katulad ng pag-aayuno nila. So, kinukumpara ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseyo ang pamamaraan nila kung bakit hindi ginagaya o hindi sinusunod nitong mga alagad ni Kristo. At ngayon, nawa mas maintindihan din natin, bakit nag-aayuno ang mga Hudyo? Bakit nag-aayuno o kailangan mag-ayuno o dapat mag-ayuno ang mga tao? Unang-una sa pag-aayuno, sabi nga natin, nagbabawas tayo ng mga hindi lang pagkain, pero nung una talaga ay patungkol sa pagkain. Pero bakit tayo nagbabawas ng pagkain? Ito rin ay isang paraan. Ang pag-aayuno o fasting ay isang tinatawag na spiritual cleansing. Yung bang pinagpapahinga din natin ang ating katawan, ating isip, o kung ano man sa buong pagkatao natin, pinagpapahinga natin. At muli, tinuturuan natin ang ating mga sariling matutong magdisiplina, yung magtimpi, yung self-discipline na tinatawag na hindi laging kapag meron tayong gusto ay susunggab tayo. Marami tayong tinatawag na appetite o katakawan na ginagawa na siya rin namang nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Pero sabi ni Kristo, sa atin, kung mag-aayuno tayo, tiyakin natin na hindi ito magiging pakitang tao lamang. Kaya kung hindi mo ito naiintindihan, hindi mo na nauunawaan, hindi mo kinakailangan na makigaya o makiuso lang. Kung talagang hindi malalim ang pag-unawa natin. Tapos sisitahin natin yung iba, ikukumpara natin ang ating mga ginagawa, hindi ito kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga sabi din sa unang pagbasa,
sa aklat ni Propeta Isaías, no? Kahit anong gawin natin na pagpapahirap sa ating mga sarili, kung hindi naman ito nagdudulot ng kabutihan din, no, ng ating pakikitungo sa kapwa, baliwala ang pag-aayuno. Isang bahagi din, bukod sa spiritual cleansing ang pag-aayuno, ito rin ay paglapit natin muli. Yung bang gumagawa tayo ng bagay para maidulog natin sa Diyos yung ating mga nagawang pagkakamali o mga kasalanan. Ibig sabihin, medyo napalayo tayo sa Diyos. Kasi nag-focus tayo masyado sa kung ano ang kailangan natin na umahantong din sa pag-aagrabyado, panloloko, panlalamang. At kapag na-realize ng tao yan, mag-aayuno siya, magpapaikot-ikot sa abo o sa lupa, magsusuot ng sako para lang kumbaga mapansin ng Diyos yung kanyang sakripisyo o ginagawa. At kapag napansin, ibig sabihin, mapapatawad na siya ng Diyos. Ngayon, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista o ni Cristo katulad ng mga Pariseo? Sino ba ang kasama ng mga alagad? Si Jesus. Ano ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Ang Diyos. So malapit sila kay Jesus. So kapag malapit kay Jesus, hindi kinakailangan gumawa ng mga sakripisyo, hindi kinakailangan gumawa ng mga pagpapahirap sa sarili o pahirapan ng sarili. Kasi nandyan na si Jesus, kasama mo na ang Diyos. Ulitin ko po, bakit tayo mag-aayuno? Kasi gusto natin magbalik loob sa Diyos. Gusto nating mapalapit muli sa Diyos. Sa dami ng dahilan para tayo mawalan ng oras, no? Sa dami ng idinahilan natin para hindi tayo pumunta sa Diyos, ito yung mga pagkakataon na kaya tayo mag-aayuno kasi na-realize natin na medyo malayo-layo na tayo sa Diyos. Baka nagtatampo na ang Diyos sa atin at tinihintay niya muli ang ating pagbabalik loob, yung paglapit natin sa Kanya. Pero sana po, hindi lang tayo ngayon, nasa 3 araw tayo simula nung Ash Wednesday. Ang panawagan sa atin ay magnilay, pagdasal natin, ano yung mga dapat nating gawin, yung mas importante at mahalaga para sa Diyos. Baka kasi marami tayong gagawin, bisita iglesia, istasyon ng krus, paglalakad ng nakapaa, prosesyon, ang daming naka-line up na gawain natin. Pero kung hindi rin naman tayo magfa-fasting sa pakikipag-away, sa pakikipag-inggitan, mababaliwala ang lahat ng ito. Meron din mga fasting. Fasting muna tayo sa away-away. Fasting muna tayo sa inggitan. Fasting muna tayo sa pangiinggit din. Maging sa pangiinggit, fasting muna. So, pag nilaya natin, ano yung mas mahalaga na dapat tayong nag-aayuno para nang sa ganon, mas maging mabuti tayo sa pakikitungo sa ating kapwa, lalo tigit, mas mapalapit tayo sa Diyos. Amen?